Ang munting damit ay kupas na, ngunit amoy pa rin nito ang gatas at araw. Iyon na lamang ang natitira sa kanya. Iyon na lamang ang alaala ng anak na kinuha sa kanya ng langit. Mahigpit ang hawak ni Joanna sa damit habang nakaluhod sa harap ng isang maliit at simpleng krus na semento. Angelo. Nakaukit ang pangalan sa paraang simple, halos hindi na mabasa. Isang taon. Isang taon na ang nakalipas mula nang huli niyang mayakap ang kanyang anghel. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na siya umiyak o baka naubos na lang talaga ang kanyang mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi kailanman mapupunan. Anak, bulong niya sa hangin. Patawarin mo si nanay. Hindi ka na sana nawala kung may pera lang tayo noon. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang kahirapan, iyon ang sakit na pumatay sa kanyang anak. Iyon ang halimaw na hanggang ngayon ay humahabol sa kanya. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang marahas na paggising mula sa bangungot ng nakaraan. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at sinagot ang tawag. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Hello po? Si Miss Joanna po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Tumatawag ako mula sa ahensya. May isang pamilya na interesadong kunin ka bilang yaya. Sa Forbes Park. Napahawak si Joanna sa krus. Forbes Park, ang lugar ng mga milyonaryo. Isang mundo na malayo sa sementeryong ito. Kailangan nila ng isang tao ngayon na. Agad-agad. Dagdag pa ng babae. Pag-asa. Isang munting kislap sa gitna ng kadiliman. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang mabuhay kahit hindi na niya alam kung para saan. Pupunta po ako. Sagot niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang mansyon ay hindi isang bahay. Isa itong dambuhala na gawa sa salamin at bato. Napapaligiran ng isang pader na mas mataas pa sa kanyang mga pangarap. Nang bumukas ang malaking gate, pakiramdam ni Joanna ay nilulunok siya ng isang kakaibang mundo. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Walang maririnig, kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig na marmol. Isang matandang kasambahay ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa isang malawak na sala. Doon, nakatayo sa tabi ng isang malaking bintana ang isang lalaki. Matangkad ito, nakatalikod, at nakatingin sa labas. Kahit sa tindig pa lang, ramdam na ni Joanna ang bigat ng kapangyarihan at kalungkutan na bumabalot dito. Sir Fabio, sabi ng kasambahay, narito na po ang aplikante. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang kanyang mukha ay gwapo, ngunit malamig na parang yelo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba matagal nang namatay ang anumang liwanag sa mga ito. Hindi man lang siya nito tiningnan sa mata. Ang tingin niya ay nakapako sa kung saang bahagi ng pader sa likuran ni Joanna. Marunong ka ba sa sanggol? Tanong nito. Ang boses ay patag, walang buhay. Opo, sir. May karanasan po ako. Sagot ni Joanna. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ayaw niyang sabihin na ang karanasan niya ay mula sa sarili niyang anak. Masyadong masakit. Hindi kumakain ang anak ko. Tinatanggihan niya ang lahat ng formula milk, kahit ang pinakamahal pa, sabi ni Fabio. Diretsahan. Ang kailangan ko ay isang taong kayang buhayin siya. Kaya mo ba? Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Joanna. Buhayin siya. Iyon ang bagay na nabigo siyang gawin para kay Angelo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. Mahinang sagot niya. Itinuro ni Fabio ang isang pasilyo. Nasa nursery siya. Simulan mo na. Iyon lang. Walang dagdag na tanong. Walang pakialam sa kanyang pangalan o sa kanyang nakaraan. Para sa lalaking ito, isa lamang siyang solusyon sa isang problema. Pagpasok ni Joanna sa nursery,
Isang tanawin ang sumalubong sa kanya na halos magpadurog sa kanyang puso. Sa loob ng isang modernong glass incubator, nakahiga ang isang napakaliit na sanggol. Mas maliit pa kay Angelo noon. Ang balat nito ay maputla. Ang mga buto ay bakat na bakat. Isang mahinang, halos paos na iyak ang lumalabas sa munti nitong bibig. Napatakip si Jonah sa kanyang bibig. Ang iyak na yon. Kilalang kilala niya ang tunog na yon. Iyon ang iyak ng gutom. Iyon ang iyak ng isang sanggol na sumusuko na. Bumalik ang lahat ng sakit, ang mga gabing walang tulog. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa habang pinapanood niyang nanghihina ang sarili niyang anak. Nilapitan niya ang incubator. Ang pangalan sa maliit na name tag, Gael. Gael, bulong niya. Sa pagbanggit niya ng pangalan, biglang tumigil sa pag-iyak ang sanggol at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Tumingin ito sa direksyon niya. Tila ba nakikilala ang init sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Joanna. Hindi na ito trabaho lamang. Ito ay isang misyon. Gabi. Ang iyak ni Gael ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang in-house nurse ay sumuko na. Sinubukan na nila ang lahat. Iba't ibang bote, iba't ibang temperatura ng gatas, ngunit isinusuka lang ng bata ang lahat. Nakatayo si Joanna sa labas ng pinto ng nursery, naririnig ang lahat. Ang bawat iyak ni Gael ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam, ang pagbigat ng kanyang dibdib, ang natural na reaksyon ng katawan ng isang ina sa pag-iyak ng isang sanggol. Alam niya kung ano ang kailangan ng bata. Pumasok siya sa silid. Ang nurse ay pagod na pagod na. Wala na akong magawa, sabi nito sa kanya. Ayaw talaga niya. Nang maiwan silang dalawa ni Gael, dahan-dahan siyang lumapit sa incubator. Binuhat niya ang nanginginig na katawan ng sanggol. Ang gaan-gaan nito. Shh! Andito na ako! Bulong niya. Idinuyan-duyan ito sa kanyang mga braso. Andito na si nanay. Napapikit siya. Mali. Hindi siya ang nanay. Ngunit ang kanyang mga braso, ang kanyang katawan, ay kumikilos ng kusa. Isang bagay na mas malakas pa sa kanyang takot at pag-aalinlangan ang nagtulak sa kanya. Ang kanyang instinct. Umupo siya sa isang silya sa madilim na sulok ng silid. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang damit. Inilapit niya ang bibig ni Gael sa kanyang dibdib. Sa simula, walang nangyari. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Joanna ang isang mahinang paggalaw. At pagkatapos, isang himala. Si Gael, na tumanggi sa lahat ng uri ng pagkain, ay nagsimulang sumuso. Mahina sa simula, pagkatapos ay naging desperado, puno ng gutom. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Joanna, tumama sa ulo ng sanggol. Luha ng kalungkutan para sa anak na nawala. Luha ng pasasalamat para sa sanggol na nasa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, ang dalawang pusong wasak ay naghilom sa isa't isa. Nawala siya sa sandali, sa katahimikang biglang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pag-inom ng sanggol. Hanggang sa narinig niya ito, isang mahinang kaluskos ng sapatos sa sahig na marmol sa labas ng pinto, palapit ng palapit. Pagkatapos, ang tunog ng doorknob na dahan-dahang umiikot. Nanigas si Joanna sa kanyang kinauupuan. Parang tumigil ang paghinga niya. Ang tunog ng umiikot na doorknob ay parang dagundong sa kanyang tainga. Si Fabio o ang nurse na bumalik, anuman, siguradong katapusan na niya. Pipilitin ba niya si Gael na bumitaw? Hindi. Masyado itong gutom. Masyadong mahina. Sa isang iglap, bumukas ang pinto. Hindi naman ito bumukas ng malawak, kundi dahan-dahan, sapat lang para masilayan ang isang anino ng matangkad na figura na nakatayo sa labas. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Joanna. Parang drum sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita.
Ang tanging nagawa niya ay hawakan si Gael ng mas mahigpit. Tila ba pinoprotektahan ito mula sa mundo at sa sarili niyang mga lihim. Ang anino ay nanatiling nakatayo sa pintuan sa loob ng ilang segundo na parang nagmamasid, hindi nagkaroon ng tunog, walang salita. Ang tanging maririnig pa rin ay ang mahinang pag-inom ni Gael. At pagkatapos, dahan-dahang sumara ang pinto. Wala. Walang ingay. Walang sagot. Nakahinga ng malalim si Joanna, ngunit hindi pa rin mawala ang panginginig ng kanyang katawan. Sino yon? Ano ang nakita nila? Bakit sila umalis ng walang imik? Niyakap niya ng mas mahigpit si Gael. Ang munting bata ay natapos na sa pag-inom at ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig, may bahid ng gatas sa gilid ng bibig. Ang kanyang hininga ay malalim at regular, hindi na hirap gaya kanina. Tinitigan ni Joanna ang tahimik na mukha ng sanggol. Ang kapayapaan na nakikita niya ngayon sa mukha ni Gael ay ang kapayapaan na hindi niya nakita sa mukha ng sarili niyang anak sa huling mga sandali nito. Isang matinding kirot at pag-asa ang sabay na bumalot sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pinipilit kalimutan ang takot na nararamdaman niya sa pagkakita ng anino sa pintuan. Ang tanging importante ngayon ay si Gael. Ang tanging mahalaga ay ang bagong buhay na binibigay niya. Ngunit alam niya, sa kanyang sarili, alam niya na simula pa lang ito. Simula pa lang ng isang laban na hindi niya alam kung paano niya lalabanan. Ang pagliligtas kay Gael ay nangangahulugang paggawa ng isang lihim. Isang lihim na, kapag nabunyag, ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Inilagay niya si Gael pabalik sa incubator. Maingat na maingat. Hinalikan niya ang munting noo nito. Mabubuhay ka, anak. Bulong niya. Mabubuhay ka. Pagkatapos, lumabas siya sa silid. Ang pasilyo ay madilim at tahimik. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa mansyon na ito at ang anino sa pinto ay hindi na lamang isang anino, kundi isang simula nang hindi niya alam kung ano. Inilabas niya ang kanyang luma at kupas na panyo at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makakapagpahinga, hindi siya makakatulog. Ang gabi ay mahaba pa at ang hinaharap ay mas mahaba pa. Nagsimula ang kanyang unang gabi sa mansyon ng mga anino. At sa gabi ring iyon, nagtanim siya ng isang lihim na, sa kalaunan, ay magbabago sa buhay ng lahat ng nakatira doon. Kakaiba ang umaga. Nagising si Fabio nang wala ang pamilyar na tunog ng iyak ni Gael na halos naging soundtrack na ng kanyang buhay sa loob ng ilang buwan. Ang mansyon ay tahimik, nakakapanibago. At sa isang hindi maipaliwanag na paraan, may kapayapaan sa katahimikan na yon. Bumangon siya mula sa kanyang kama, may kaunting pagtataka. Naglakad siya patungo sa nursery. Handang-handa na siyang makita ang nurse na nakasimangot, si Gael na umiiyak, at ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nang sumilip siya sa loob ng nursery, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakahiga si Gael sa kanyang incubator, mahimbing na natutulog. Ang kanyang munting bibig ay bahagyang nakanganga. Ang kanyang mga pisngi ay may bahid ng gatas. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi na ito maputla. May kulay na ang kanyang balat. May buhay. Napahawak si Fabio sa gilid ng pinto. Ito ba ay totoo? O isa lamang panaginip? Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Lumapit siya sa incubator maingat na maingat. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak. Hindi na ito ang mukha ng isang sanggol na malapit ng sumuko. May kapayapaan dito. Isang bagong kislap ng pag-asa. Wala roon si Joanna. Ang nurse lamang, na tulog sa kanyang silya, may hawak na magazine. Lumabas si Fabio. Ang katahimikan ay tila ba isang palatandaan. Isang palatandaan na may nagbago.
Manang Lena, tawag niya sa matandang kasambahay. Kumusta si Gael? Mabuti po, sir. Simula po kagabi, mahimbing na siyang natutulog. Nagulat din po kami. Sagot ni Manang Lena, halatang masaya. Nasaan si Joanna? Tanong na niya. Si Joanna po. Nasa kusina po, sir. Nagluluto ng almusal. Maaga po siyang bumangon. Naglakad si Fabio patungo sa kusina. Nakita niya si Joanna na nakatalikod sa kanya, abala sa paghahanda ng pagkain. Ang simple niyang damit ay masikip sa kanyang balikat at may bahid ng pawis sa kanyang leeg. May kakaibang kagaan sa kanyang galaw. Tila ba nagkaroon siya ng bagong lakas? Hindi ito ang babaeng puno ng kalungkutan na nakita niya kahapon. Magandang umaga, Joanna, sabi ni Fabio. Ang boses niya ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Napatalon si Joanna sa gulat. Agad siyang humarap. Ang kanyang mukha ay namula. Magandang umaga rin po, Sir Fabio. Hindi niya inintindi ang pagkabigla nito. Ang tingin niya ay nakapako sa kanyang mukha. Wala siyang nakikitang anumang kahina-hinala. Tanging pagod, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Kumusta si Gael? Tanong niya. Mabuti na po siya, sir. Mahimbing po ang tulog niya. Sagot ni Joanna, nakayuko ang tingin. Ano ang ginawa mo? Diretso niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Joanna. May takot sa kanyang mga mata. Wala po, sir. Idinuyan-duyan ko lang po siya. At kinantahan. Nagtaka si Fabio. Kinantahan. Lahat ng nurse at yaya na dumaan ay sinubukang iduyan si Gael at kantahan. Ngunit wala namang nangyari. Bakit iba ang babaeng ito? Bago pa siya makapagtanong muli, narinig nila ang pagbubukas ng malaking pinto sa harap ng mansyon. Ang ganda ng umaga, ano? Isang matining na boses ang umalingaw-ngaw. Agad na napatakip si Joanna sa kanyang dibdib, habang si Fabio naman ay napailing. Si Doña Esmeralda, ang kanyang ina, ang tanging babaeng kayang balutin ang buong mansyon sa kanyang presensya. Pumasok si Doña Esmeralda, suot ang kanyang mamahaling bestida at may dalang Hermes bag. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tila ba kayang busbusin ang bawat sulok ng silid? Fabio, anak, sabi nito. Lumapit at hinalikan siya sa pisngi. Ngunit ang tingin nito ay dumapo kay Joanna, na nakatayo sa isang sulok, halos hindi na humihinga. At sino naman itong babaeng ito? Tanong niya. Hindi kay Fabio, kundi kay Joanna. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Siya po si Joanna, ma'am, ang bagong yaya ni Gael. Sagot ni Fabio, may kaunting inis sa tono. Yaya? Doña Esmeralda chuckled. Isang tunog na parang basag na salamin. Mukha siyang kinuha mo sa kalye. Hindi ba't sinabi ko na dapat piliin mo ang may karanasan at may pinag-aralan? May rekomendasyon ba ito? Ma, sapat na ang kanyang rekomendasyon, sabi ni Fabio. May tigas sa boses. Ang importante, maayos ang kalagayan ni Gael simula nang dumating siya. Namilog ang mga mata ni Doña Esmeralda. Talaga? Isang himala, kung gayon. O baka naman may ginawa siyang kakaiba? Tinitigan nito si Joanna mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang dumi. Hindi ba't delikado ang ganyan, lalo na sa sanggol na gaya ni Gael? Napaigtad si Joanna. Pakiramdam niya ay may nakita ang matanda. Wala po akong ginagawang masama, ma'am. Mahina niyang sagot. Pilit na pinatatatag ang sarili. Naku, natural lang na ganyan ang sabihin ng isang katulad mo, sabi ni Doña Esmeralda, umiling-iling. Hindi ka ba marunong magluto? Bakit dito ka sa kusina? Dapat nasa nursery ka, nag-aalaga kay Gael. Pinaalmusal ko lang po si Sir Fabio, ma'am, sagot ni Joanna. At bakit hindi ang cook ang gumawa niyan? Sumigaw si Doña Esmeralda. Alam mo ba ang posisyon mo rito? Ikaw ay yaya. Hindi kusinera, hindi taga-silbi sa mesa. Naiintindihan mo ba? Esmeralda! Saway ni Fabio.
Huwag mong pagsalitaan si Joanna ng ganyan. Nagulat si Joanna sa pagtatanggol ni Fabio. Hindi niya inaasahan iyon. Ngunit si Doña Esmeralda ay tumawa lamang. Oh my dear son, nagsisimula ka ng maging sentimental. Tandaan mo, Fabio, ang mga taong gaya nila ay madaling gamitin ang iyong kabutihan. Ingat ka. Hindi mo alam ang totoong motibo nila. Tiningnan ni Fabio ang kanyang ina. May galit sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Doña Esmeralda kay Joanna. Pumunta ka na sa nursery at wag na wag mong iiwan ang bata. Gusto kong malaman kung ano talaga ang ginagawa mo. Ang boses nito ay pabulong, ngunit may halong banta. Napayuko si Joanna. Opo, ma'am. Nagmamadali siyang lumabas ng kusina. Pakiramdam niya ay sinisikip ang kanyang dibdib. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng ginaw. Ang kapayapaan sa mansyon ay isang ilusyon. Ang totoong laban ay nagsisimula pa lang. Kinahapunan, inutusan ni Doña Esmeralda ang hardinero na putulin ang lahat ng bulaklak sa hardin na malapit sa bintana ng nursery. Ang rason niya ay nakakaakit daw ng insekto. Ngunit alam ni Joanna na noon ay pinagmamasdan lamang ang hardin mula sa bintana na may ibang dahilan. Ang hardin na yon ang tanging lugar kung saan niya nakikita ang kaunting kulay sa malaking, malamig na mansyon. At alam niyang sinasadya iyon ni Esmeralda. Naaalala niya ang mga bulaklak sa libingan ng kanyang anak. Maliit, ligaw, ngunit puno ng buhay. Ang mga bulaklak na pinaputol ngayon ay simbolo ng lahat ng bagay na nais ni Doña Esmeralda na burahin sa kanyang buhay. Masyadong sentimental, sabi ni Doña Esmeralda habang naglalakad ito sa hardin. May kasamang tagagupit. Ang mga bagay na walang silbi ay dapat alisin. Hindi ba, Joanna? Tumingin ito sa kanya. May ngiti sa mga labi na hindi umabot sa mga mata. Tumangulang si Joanna. Walang nagawa. Walang masabi. Gabi na naman. Ang mansyon ay tahimik. Ngunit para kay Joanna, puno ito ng mga banta at lihim. Pumasok siya sa nursery. Gael ay mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ang sanggol. Niyakap niya ito. Ito na lang ang tanging dahilan niya para manatili. Nang gabing iyon, habang idinuduyan niya si Gael, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa loob ng maliit na basura sa gilid ng mesa, may nakita siyang isang maliit na papel. Isang reseta. Ang pangalan sa reseta ay hindi Gael. Ito ay Isabela, ang pangalan ng namayapang asawa ni Fabio. At sa ilalim ng pangalan, nakasulat ang Rare Metabolic Disorder, Breast Milk Intolerance. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Rare Metabolic Disorder. May ganoong sakit si Isabela? At breast milk intolerance? Ibig sabihin, hindi nakapagpasuso si Isabela sa sarili niyang anak? Biglang nagkaroon ng kaunting linaw sa kanyang isipan. Ang pagtanggi ni Gael sa lahat ng gatas. Ang kawalan ng kakayahan ng mga doktor na makahanap ng sagot. Ngunit kung si Isabela ay may breast milk intolerance, bakit naman hindi kumakain si Gael? Ano ang ibig sabihin nito? Naramdaman ni Joanna ang panginginig sa kanyang mga kamay. Parang may isang malaking piraso ng puzzle ang biglang nahulog sa lugar. Isang nakakabiglang katotohanan na mas malalim pa sa kanyang iniisip. Narinig niya ang tunog ng papalapit na yabag sa pasilyo. Tila may nagmamasid sa kanya, hinihintay ang kanyang bawat galaw. Ang papel sa kamay ni Joanna ay parang may bigat na tunilao. Isabela, Rare Metabolic Disorder, Breast Milk Intolerance. Mga salitang nagpaikot sa kanyang isipan, naghahanap ng koneksyon sa sitwasyon ni Gael. Pero bakit? Kung ang ina ni Gael ay may intolerance sa gatas ng ina, bakit naman si Gael ay hindi tumatanggap ng formula milk? Tila ba kabaligtaran ng lahat? Biglang bumukas ang pinto. Napatalon si Joanna sa gulat, halos malaglag ang papel. Si Fabio. Nakatayo ito sa may pintuan, may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay pagod,
Ngunit may kakaibang lambot sa kanyang mga mata nang makita si Gael. Okay lang ba siya? Tanong ni Fabio. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Agad na itinago ni Joanna ang reseta sa likod niya. Opo, sir. Mahimbing po ang tulog. Lumapit si Fabio sa incubator. Tinitigan niya si Gael at sa unang pagkakataon, nakita ni Joanna ang isang bahid ng lungkot, ng pag-asa at ng pagmamahal sa mga mata ng lalaki. Hindi na ito ang malamig na boss na nakilala niya. Ito ay isang ama. Simula nang dumating ka, sabi ni Fabio, hindi nakatingin kay Joanna. Naramdaman kong may pag-asa ulit. Napahawak si Joanna sa kanyang dibdib. Ang mga salitang yon ay parang balm na humaplos sa kanyang sugatang puso. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, patuloy ni Fabio. Pero huwag kang susuko, Joanna. Kailangan ka ni Gael. Kailangan ka ni Gael. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng lakas kay Joanna. Ito ang kanyang misyon. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Gagawin ko po ang lahat, sir. Tugon niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa dami ng emosyon. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparato sa paligid ni Gael at ang kanilang mga paghinga. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nabasag ng isang biglaang tunog. Isang pag-ubo. Malakas. Nagmula sa labas ng silid. Agad na napatingin si Joanna at Fabio sa pintuan at doon nakatayo si Doña Esmeralda. May ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Halatang narinig niya ang lahat. Oh, nagiging sentimental na pala ang anak ko, sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay matalim. At ikaw naman, Joanna, hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit sa aking apo? Baka naman may kakaibang pamamaraan ka na naman? Ma, ano ba? Sabi ni Fabio, may inis sa tono. Anak, huwag kang magpabiktima sa awa, sabi ni Doña Esmeralda. Lumapit at hinawakan sa braso si Fabio. Ang mga taong gaya niya ay sanay manggamit. Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin para lang makamit ang kanilang gusto. Baka naman, pinapalala pa niya ang sakit ni Gael para lang manatili dito? Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Ang tindi ng akusasyon. Hindi po totoo yan, bulalas ni Joanna. Hindi na nakapagpigil. Ngunit tumawa lang si Doña Esmeralda. Oh, defensive. Sino kaya ang maniniwala sa isang yaya na galing sa kung saan lang kumpara sa isang ina na gustong mapabuti ang kalagayan ng kanyang apo? Enough, ma, sabi ni Fabio. Tumayo sa pagitan ni Joanna at ng kanyang ina. Hindi ka makakapagsalita ng ganyan kay Joanna. Hindi ito ang inaasahan ni Joanna. Ang pagtatanggol ni Fabio, parang may isang maliit na kislap ng pag-asa na umusbong sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kislap na yon ay ang pangamba. Alam niyang mas lalong magagalit si Doña Esmeralda. Anak, nagpapagamit ka na naman, sigaw ni Doña Esmeralda. Huwag kang magpadala sa ganyan. Ang kailangan ni Gael ay mga doktor, hindi isang katulong na may kung anong ritual. Wala po akong ritual, galit na sabi ni Joanna. Ang tanging ginagawa ko po ay alagaan siya. Alagaan? Humalakhak si Doña Esmeralda. Narinig ko ang usap-usapan. May amoy na gatas sa nursery. Hindi ba't bawal ang gatas ng ina sa sanggol na hindi sanay? O baka naman, sinasadya mo? Para bang nilalamig ang buong katawan ni Joanna. Alam na niya, nalaman na ni Doña Esmeralda. Sa sumunod na mga araw, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang bawat galaw ni Joanna ay minamanmanan ni Doña Esmeralda. Ang bawat pagkain na inihahanda niya para kay Fabio, ang bawat paghawak niya kay Gael, ay tila ba sinusuri at hinahanapan ng mali. Isang hapon, habang naglilinis si Joanna sa living room, naririnig niya ang pag-uusap ni Doña Esmeralda at Fabio sa telepono. Hindi ko lang maintindihan, Fabio, bakit ang hirap mong paniwalaan ang sarili mong ina, sabi ni Doña Esmeralda.
Ang kanyang boses ay matinis. May nagawa na siyang kakaiba sa bata. Hindi ba't nakita ko? May amoy ng gatas ng ina sa kwarto. Hindi ba't hindi na yon uso? Napahawak si Joanna sa kanyang bibig. Nakita niya. Narinig niya. Ma, imposible namang magbigay siya ng gatas niya kay Gael. Walang gatas si Joanna. Ma, sabi ni Fabio, halatang pinapakalma ang kanyang ina. Naramdaman ni Joanna ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pagkatapos ng ilang saglit, narinig niya ang pagbaba ng telepono ni Fabio. Lumabas ito ng silid at dumaan sa harap ni Joanna. Hindi siya nito pinansin, ngunit nakita ni Joanna ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Nagtatanong, nagdududa. Ang tiwala ni Fabio, iyon ang pinakamahalaga para kay Joanna. Ngunit ngayon, tila ba nagdududa na rin siya? Gabi na naman. Ang pinakakinakatakutan ni Joanna, ang oras kung kailan siya nag-iisa, kasama si Gael, at kasama ang kanyang lihim. Nasa nursery siya, idinuduyan si Gael. Ang sanggol ay mas malakas na ngayon, mas may kulay, at may mga panahong ngumingiti ito. Ang bawat ngiti ni Gael ay parang sikat ng araw sa madilim na buhay ni Joanna. Biglang bumukas ang pinto ng nursery. Walang kakatok, walang babala. Si Doña Esmeralda. Nakatayo ito roon. May isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa likod nito, nakatayo ang nurse at isa pang kasambahay. Joanna, sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay kalamado, ngunit puno ng banta. Nag-uusap-usap ang mga kasambahay tungkol sa'yo. May kakaiba raw sa'yo at sa bata. Nanigas si Joanna. Alam niya kung saan patungo ito. Nagugutom si Gael at ayaw nitong kumain. Sabi ni Doña Esmeralda, nilapitan ng incubator. Subukan mong pakainin siya ng gatas. Ngayon na. Nakuha ni Joanna ang botelya ng formula milk na inihanda ng nurse. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang isusuka lang ito ni Gael. Ngunit bago pa niya maidikit ang bote sa bibig ni Gael, biglang narinig nila ang isang matinding dagundong mula sa labas ng mansyon. Isang malakas na kulog. Kasunod nito, ang pagkawala ng kuryente. Naging dilim ang buong mansyon. Ang tanging liwanag ay ang emergency light na nagsindi, nagbibigay ng dilaw na ilaw sa silid. Ngunit hindi yon ang pinakadelikado. Sa gitna ng dilim, nagsimulang umiyak si Gael. Hindi ito ang mahina, gutom na iyak. Ito ay isang matinding, halos hysterical na iyak. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. At pagkatapos, ang pinakakinakatakutan ni Joanna, nagsimulang mamula ang balat ni Gael. Sobra-sobra na, sigaw ni Doña Esmeralda sa dilim. Anong ginawa mo, Joanna? Bakit nagkakaganyan ang apo ko? Ang nurse ay nataranta. Sa sugat, ma'am. Mabilis po siyang lumalabas. Niyakap ni Joanna si Gael. Naramdaman niya ang init ng katawan ng bata. Ang kanyang munting braso ay nanginginig. Nakikita niya ang laso na kumakalat sa balat nito. At bigla, nawala ang hininga ni Gael. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Ang kanyang anak. Ang anak niya na namatay sa kanyang mga bisig. Hindi na siya papayag na mangyari iyon ulit. Sa gitna ng kaguluhan, ng dilim, ng hiyawan ni Doña Esmeralda, ng takot ng nurse, may isang bagay na nagtulak kay Joanna. Isang bagay na mas malakas pa sa kanyang takot sa matanda, sa kanyang takot sa mapanganib na lihim, ang instinct ng isang ina. Niyakap niya ng mahigpit si Gael. Inihilamos niya ang kanyang mukha sa munting bata. At sa isang sandali ng desperasyon, habang ang bawat isa ay natataranta, inilapat niya ang kanyang dibdib sa bibig ni Gael. Suso, desperado, mabilis. Ang munting bata ay kumakain. Tila ba ito ang huling pagkain sa kanyang buhay? Ang kanyang lason, ang kanyang gamot. Dahan-dahan, ang panginginig ni Gael ay humupa. Ang pamumula ng balat nito ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang hininga ay bumalik sa normal.
Naramdaman ni Joanna ang haplos ng kamay ni Fabio sa kanyang balikat. Hindi niya namalayan na nakapasok na pala ito sa silid dahil sa kaguluhan. Joanna, ang boses ni Fabio ay nag-aalala. At ngayon, may halong takot. Takot na totoo. Tiningnan ni Joanna si Fabio. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ngunit may matinding determinasyon. Alam niyang nahuli siya. Alam niyang ito na ang katapusan ng lahat. Ngunit wala siyang pinagsisisihan. Kailangan niya po ako, sir. Mahina niyang sabi habang mahimbing na natutulog si Gael sa kanyang mga bisig. Kailangan niya po ang gatas ko. Ang liwanag ng emergency light ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita ni Fabio ang malinaw na katotohanan. Nakita niya ang basa na bahagi sa damit ni Joanna. Nakita niya ang kapayapaan sa mukha ni Gael. At sa kanyang mga mata, nakita ni Joanna ang malalim na pagkabigla. At, higit sa lahat, ang isang kislap ng pagtataksil. Hindi makapaniwala si Fabio sa nakita niya. Ang liwanag ng emergency lamp ay nagpahirap sa pagpoproseso ng lahat. Ngunit ang ebidensya ay maliwanag. Ang basa sa damit ni Joanna, ang gatas sa bibig ni Gael, at ang mga salita ni Joanna, kailangan niya po ang gatas ko. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng babala ng kanyang ina, ay biglang nagkaroon ng katotohanan. Ngunit paano? Bakit? At higit sa lahat, bakit hindi niya ito nakita? Naramdaman niya ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Galit kay Joanna, sa panlilinlang. Galit sa kanyang ina, sa kanyang mga akusasyon. At galit sa kanyang sarili, sa pagiging bulag. Pero kasabay ng galit ay ang ginhawa. Si Gael ay humihinga na ng normal. Ang kanyang pamumula ay humupa na. Ang kanyang anak ay ligtas. Nakatayo si Doña Esmeralda sa isang tabi. Ang kanyang muka ay puno ng pagtatagumpay. Sinabi ko na sa'yo, Fabio. Sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng kasiyahan. Hindi ka nakikinig. Ang nurse ay natataranta pa rin. Ngunit ngayon ay may halong takot sa kanyang mga mata. Nakatingin kay Joanna. Hindi pinansin ni Fabio ang kanyang ina. Ang tingin niya ay nakapako kay Joanna na nakayakap pa rin kay Gael. Tila ba nagtatago sa likod ng munting katawan ng bata. Bakit? Tanong ni Fabio. Ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi na marinig. Ngunit puno ito ng sakit. Nag-angat ng tingin si Joanna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Sir, hindi po siya kumakain. Hindi po siya tumatanggap ng anumang gatas. Mamamatay po siya, sir. At iyan ang solusyon mo? Bulalas ni Fabio. Tumataas na ang boses. Ang sarili mong gatas? Hindi ba't alam mong delikado yan? Paano kung may sakit ka? Paano kung... Sir, wala po akong sakit, sabi ni Joanna, nagtatanggol. Galing po ako sa doktor. Malinis po ako. Talaga? Doña Esmeralda stepped forward. At naniniwala ka dyan, Fabio? Isang yaya? Ni hindi nga natin alam kung saan galing ito. Ma, huwag ka nang makialam. Sigaw ni Fabio. Ngunit ang galit ni Fabio ay hindi kay Joanna. Ito ay sa kanyang sarili. Sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang anak. Sa kanyang kawalan ng kakayahan na maging isang ama. Naalala niya ang kanyang asawa, si Isabela, ang kanyang huling mga salita. Gusto kong ako ang magpasuso. Sa kanya, Fabio, gusto kong maramdaman niya ang init ng aking pagmamahal. Ngunit hindi nangyari iyon. Si Isabela ay mahina at hindi nakapagpasuso. At si Gael ayaw sa formula milk. Ang nakikita niya kay Joanna ay ang lahat ng nabigo siyang ibigay sa kanyang anak. Ang init, ang pagmamahal, ang gatas ng ina. Niyakap niya ang kanyang ulo. Ang kanyang isipan ay nagulo. Ang kanyang mundo ay bumaliktad. Joanna, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila ba nabasag. Iwan mo na si Gael. Ang nurse ang magpapakain sa kanya.
Umiling si Joanna. Hindi po siya kakain, sir. Kaya ko siyang pakainin, sabi ng nurse, ngunit may panginginig sa kanyang boses. Naglakad si Fabio patungo sa pinto. Ibigay mo sa nurse si Gael, Joanna. Ngayon. Ang kanyang tono ay hindi na galit, kundi puno ng lamig. Isang lamig na mas masakit kaysa sa galit. Napayuko si Joanna. Dahan-dahan niyang ibinigay si Gael sa nurse. Tiningnan niya si Fabio na parang nagmamakaawa. Ngunit umalis si Fabio, iniwan silang lahat sa silid. Lumabas siya sa madilim na pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay lumalayo, na parang isang huling paalam. Sa sumunod na mga araw, naging parang multo si Fabio sa mansyon. Umiiwas siya kay Joanna. Umiiwas siya sa nursery. At kahit na alam niyang maayos na si Gael, hindi pa rin siya makaharap sa kanyang anak. Bumalik si Gael sa pagtanggi sa formula milk. Nagkaroon na naman ng pamumula ang kanyang balat. Ang mansyon ay muling napuno ng yak ng sanggol. Dahil sa pagod, sa pagkabigo, at sa matinding takot, naaalala ni Fabio ang mga gabing umiiyak si Gael at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naaalala niya ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala ni Isabela at ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Isang gabi, habang umiiyak si Gael, naglakad si Fabio patungo sa nursery. Nakita niya ang nurse na umiiyak na rin, hindi na alam ang gagawin. At sa isang sulok, nakaupo si Joanna, nakatingin kay Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na siya nag-alangan. Lumapit siya kay Joanna. Pakainin mo siya. Nag-angat ng tingin si Joanna. May pagtataka sa kanyang mga mata. Pakainin mo siya, Joanna. Ulit ni Fabio. Ang kanyang boses ay mahina. Gawin mo ang ginagawa mo. Nanatili si Joanna na nakatingin sa kanya. Tila ba hindi makapaniwala. Please, sabi ni Fabio, halos pabulungin. Ang salitang yun ay bihirang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang lumapit si Joanna sa incubator. Kinuha niya si Gael. At muli, inilapat niya ang bata sa kanyang dibdib. Ang silid ay biglang napuno ng katahimikan. Ang iyak ni Gael ay huminto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-inom ng sanggol. Nakaupo si Fabio sa isang silya sa isang sulok. Nakatingin siya kay Joanna na ngayon ay mas tahimik kaysa sa karaniwan. Nakita niya ang init sa mukha ni Joanna. Ang pagmamahal, ang pasensya, ang lahat ng bagay na hindi niya naintindihan. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi ito sakit. Ito ay isang bagay na mas malambot. Isang bagay na halos nakalimutan na niya. Ang pag-asa. Bumalik ang kuryente. Ang mga ilaw ay nagsindi. Nagbibigay ng matinding liwanag sa silid. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi nagpasaya kay Fabio. Ang nakita niya ay si Joanna, na ngayon ay mas malinaw ang lahat. Ang kanyang simpleng damit, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang mukha na puno ng pagod, ngunit may kakaibang kinang. Sir Fabio, sabi ni Joanna, ang kanyang boses ay mahina. Okay na po siya. Lumapit si Fabio sa kanila. Kinuha niya si Gael mula kay Joanna. Nagulat si Joanna, ngunit hindi siya nakapagsalita. Tiningnan ni Fabio si Gael. Ang munting bata ay mahimbing na natutulog. Tiningnan niya si Joanna. Maraming salamat, Joanna. Sabi niya, hindi na ito ang malamig na boses. May emosyon na. Ngunit pagkatapos, narinig nila ang tunog ng mga yabag. Mabilis at galit. Fabio! Sigaw ni Doña Esmeralda. Narinig ko ang lahat. Sinabi ko na sa'yo. Huwag kang magpapadala sa babaeng iyan. Delikado yan. Pumasok si Doña Esmeralda sa silid, kasama ang 2 security guard. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Anong ginagawa niya dito, Fabio? Tanong niya. Itinuro si Joanna. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong palayasin mo siya? Ma, hindi ko siya kayang palayasin, sabi ni Fabio, pilit na pinipigilan ng galit.
Siya lang ang kayang pakainin si Gael. At naniniwala ka dyan? Doña Esmeralda chuckled. Ang tunog ay parang dagundong. Hindi ka ba natatakot? Baka naman may sakit ang babaeng iyan. Baka nilalason niya ang apo ko. Naramdaman ni Joanna ang panginginig sa kanyang katawan. Lason. Iyon ang salitang tumatak sa kanyang isipan. Hindi ko po nilalason si Gael, ma'am. Bulalas ni Joanna. Magsinungaling ka! Sigaw ni Doña Esmeralda. Galit na galit. Gusto mo lang manatili dito. Gusto mo lang ng pera. Gusto mo lang sipsipin ang aming yaman. Tama na, ma. Sigaw ni Fabio. Ngunit huli na ang lahat. Naglakad si Doña Esmeralda patungo sa isang maliit na cabinet. At doon, kinuha niya ang isang maliit na envelope. Bago ka pa makapaglinis, sabi ni Doña Esmeralda, may ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha ko na ito. Ibinato niya ang reseta ni Isabela sa mukha ni Joanna. Tumama ito sa kanyang balikat at nahulog sa sahig. Ito ba ang paliwanag mo? Tanong ni Doña Esmeralda. Tumawa ng malakas. Kung ang ina mismo ay may intolerance sa gatas ng ina, bakit naman ang anak ay gustong-gusto ang gatas ng yaya? Hindi ba't nakakapagtaka? Hindi ba't kahina-hinala? Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Baka naman, sabi ni Doña Esmeralda, lumapit kay Joanna at bumulong sa kanyang tenga. Ginagamit mo ang nakaraan ng namayapang asawa ng anak ko para lang makamit ang gusto mo? Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. At alam mo ba, sabi ni Doña Esmeralda, tumalikod at tiningnan si Fabio, na ang gatas ng ina ay hindi lang basta gatas. May connection iyan sa sakit ng ina. Paano kung may sakit si Joanna? Paano kung may sakit ang gatas niya? Paano kung biglang nagkaroon ng tunog ng alarm mula sa incubator? Nagulat silang lahat. Bumalik ang lahat ng takot. Tiningnan ni Fabio si Gael. Nagsimula na naman itong mamula. Nagsimula na naman itong mag-iyak. At sa sandaling iyon, ang tiwala ni Fabio ay nabasag. Tiningnan niya si Joanna. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay mas malinaw pa sa liwanag ng araw. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. At pagkatapos, ang pagtataksil. Joanna, sabi niya, ang boses ay puno ng panginginig. Kailangan mong umalis. Isang matamis na tagumpay. Iyan ang naramdaman ni Doña Esmeralda habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Joanna. Mula sa nursery, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang muka ay puno ng panginginig. Ang babaeng iyon, simpleng babae na galing sa kung saan, naglakas loob na pasukin ang kanyang mansyon, subukang agawin ang atensyon ng kanyang anak, at sulsulan si Fabio laban sa kanya. Ang pinakamasama, ginamit niya ang kanyang apo, si Gael, para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi niya papayagan iyon, ngunit ang kakaibang paggaling ni Gael ay palaisipan pa rin. Hindi ba't si Fabio mismo ang nagsabi na tanging ang babaeng iyon lang ang kayang pakainin ng bata? Nakakainis. Manang Lena, sabi ni Doña Esmeralda sa matandang kasambahay, ang kanyang boses ay puno ng utos. Bantayan mo si Joanna. Huwag mo siyang hayaang gumawa ng kahit anong kakaiba. Pero ma'am, Manang Lena hesitated. Maayos po si Joanna. Mahal po niya si Gael. Huwag kang makialam, sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang alam mo lang ay ang sinasabi ko. Naiintindihan mo? Napatungo si Manang Lena. Umalis si Doña Esmeralda sa nursery. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang ginagawa ng babaeng yon. Kailangan niyang patunayan na may masama itong ginagawa. Naglakad siya patungo sa opisina ni Fabio. Doon, nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa kanyang upuan, nakahawak sa kanyang ulo, halatang naguguluhan. Fabio, anak, sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay lumambot, puno ng pag-aalala. Sabi ko na sa'yo, ang mga taong gaya nila ay mapanlinlang.
Ang kanilang kahirapan ay armas, ang kanilang awa ay bitag. Pero ma, si Gael, mahina ang boses ni Fabio. Napakagaling niya kay Joanna. Huwag kang magpabiktima, anak, sabi ni Doña Esmeralda. Baka may nilalagay siyang kung ano sa gatas niya, mga gamot na pampatulog, o mas masahol pa, mga bawal na gamot. Nanlaki ang mga mata ni Fabio. Ma, ano bang sinasabi mo? Hindi natin alam, anak, sabi ni Doña Esmeralda, nagkibit balikat. Kailangan nating alamin ang katotohanan. Kailangan nating protektahan si Gael at ang pangalan ng ating pamilya. Pero paano? Tanong ni Fabio, halatang desperado. Ngumiti si Doña Esmeralda, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. May alam akong paraan. Sa sumunod na araw, pumunta si Doña Esmeralda sa isang tindahan ng electronics sa syudad. Bumili siya ng isang maliit na kamera, halos kasing liit ng hinlalaki niya. Pagbalik niya sa mansyon, pumasok siya sa nursery. Wala roon si Joanna. Inilagay niya ang kamera sa loob ng isang teddy bear na nakalagay sa gilid ng crib ni Gael. Ang kamera ay halos hindi na makita. Ngayon, malalaman ko ang lahat. Bulong niya sa sarili. May ngiti sa kanyang mga labi. Kinagabihan, nagkunwari si Doña Esmeralda na pupunta sa isang charity event. Ngunit sa halip, bumalik siya sa mansyon. Nagtago siya sa kanyang silid at binuksan ang laptop na konektado sa camera sa nursery. Sa simula, wala siyang nakita kundi si Joanna na tahimik na nakaupo sa silya, nakatingin kay Gael. Ang bata ay umiiyak, ngunit hindi niya ito pinapakain. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Joanna, ang kalungkutan. Ngunit sa gitna ng gabi, biglang bumangon si Joanna. Lumapit siya sa crib. Kinuha niya si Gael. Nagdilim ang mukha ni Doña Esmeralda. Ngayon na, malalaman na niya ang lahat. Napanood niya si Joanna na inilapat si Gael sa kanyang dibdib. Napanood niya ang pag-inom ng sanggol, ang paggaling nito. Ngunit ang nakita niya ay hindi lamang iyon. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Joanna. Nakita niya ang pagmamahal. Nakita niya ang sakripisyo. Isang matinding bugso ng galit ang bumalot kay Doña Esmeralda. Hindi ito maaring totoo. Ang isang simpleng babae na gaya nito ay hindi kayang gawin ang himalang ito. Hindi niya kayang gawin ang bagay na hindi kaya ng pinakamahusay na doktor. Mapanlin lang, bulong niya. Mapanlin lang ang lahat. Kinabukasan, lumapit si Doña Esmeralda kay Joanna. May ngiti sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Joanna, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Narinig ko na bumabalik na ang lakas ni Gael. Maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Nagulat si Joanna sa pagbabago ng tono ni Doña Esmeralda. Wala pong anuman, ma'am. Gusto kong ipagdiwang ito, sabi ni Doña Esmeralda. Gusto kong magluto ka ng paborito kong adobo at gusto kong sama-sama tayong kakain mamayang gabi bilang isang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Isang pamilya? Ito ba ay totoo? O isa lamang bitag? Naramdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Opo, ma'am, sagot niya. Pilit nang ngumingiti. Naglakad si Doña Esmeralda palayo. Ngunit bago pa siya mawala sa paningin ni Joanna, nakita ni Joanna ang isang matamis na ngiti sa labi ni Doña Esmeralda. Isang ngiti na puno ng pananagumpay. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng mas malalim na plano. Sa kanyang silid, kinuha ni Doña Esmeralda ang kanyang cellphone. Attorney Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lamig. Gusto kong ipaimbestiga mo ang isang kasambahay namin. Pangalan ay Joanna. Gusto kong malaman mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga lihim, ang kanyang mga kahinaan. At dagdag pa niya, may isang ngiti sa kanyang labi na hindi kailanman naging totoo. Gusto kong humanap ka ng paraan upang legal na palayasin siya sa mansyon at tiyakin na hindi na siya kailanman makakabalik. Oh,
At mayroon pa pala, sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Siguraduhin mo na ang lahat ng ebidensya ay pabor sa atin at tiyakin mo na ang lahat ng ito ay magmumukhang aksidente. Naglakad siya patungo sa bintana, tiningnan ang madilim na kalangitan. Hindi ka makakatakas sa akin, Joanna, bulong niya. Hindi mo maaaring gamitin ang aking pamilya at lalong hindi mo maaaring agawin ang aking apo. Ang gabi ay mahaba pa at ang plano ni Doña Esmeralda ay mas mahaba pa. Ang paanyaya ni Doña Esmeralda para sa hapunan ay parang isang kakaibang panaginip. Pagkatapos ng lahat ng paghamak, ang lahat ng matatalim na salita, bigla siyang inaanyayahan sa isang hapunan ng pamilya. Hindi alam ni Joanna kung matutuwa siya o matatakot. Ang kabutihan ng matanda ay mas nakakabahala kaysa sa kanyang galit. Ngunit naghanda pa rin siya. Inihanda niya ang pinakamaganda niyang simpleng damit, isang lumang floral dress na bihirang niyang isuot. Pinilit niyang ayusin ang kanyang buhok at nilagyan ng kaunting pulbo ang kanyang muka. "Huwag kang magpadala sa ganyan, Joanna," bulong niya sa salamin. "Bitag lang iyan." Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may isang maliit na kislap ng pag-asa sa kanyang dibdib. Paano kung nagbabago na si Doña Esmeralda? Paano kung nakikita na niya ang halaga ni Gael sa mansyon? Nagluto siya ng adobo, ang paboritong ulam ni Doña Esmeralda. Siniguro niyang perpekto ang lasa nito. Ang amoy ng adobo ay lumaganap sa buong kusina. Nagbibigay ng init sa malamig na mansyon. Kinagabihan, nagulat si Joanna nang makita si Fabio na naghihintay sa kanya sa sala. Nakasuot ito ng polo shirt, mas kaswal kaysa sa karaniwan. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit na paper bag. "Para sa'yo," sabi ni Fabio. Iniabot sa kanya ang paper bag. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig. May bahid ng ngiti sa kanyang labi. Nagtaka si Joanna. Binuksan niya ang bag. Sa loob, naroon ang isang simpleng puting damit. Hindi ito mamahalin, ngunit ang tela ay malambot. Isang magandang damit. Perpekto para sa hapunan. "Hindi ko naman po kailangan, Sir Fabio," sabi ni Joanna. Ang kanyang mukha ay namula. "Kailangan mo," sabi ni Fabio. "Alam kong wala kang masyadong damit. At para sa hapunan na ito, gusto kong maging komportable ka." Napahawak si Joanna sa damit. Ang simple niyang kilos na yon ay tila ba naghatid ng kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa kanya ng damit na hindi galing sa basurahan. "Salamat po," mahina niyang sagot. Halos pabulong. "Bagay sa iyo ang puti," sabi ni Fabio. May ngiti sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Joanna ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang ganda ng ngiti ni Fabio. Isang ngiti na hindi niya akalaing makikita niya sa mukha ng lalaking iyon. Sa hapagkainan, may kakaibang tensyon. Nakaupo si Joanna sa dulo ng mesa, sa harap ni Doña Esmeralda. Si Fabio ay nakaupo sa tabi niya. "Masarap ang adobo, Joanna," sabi ni Doña Esmeralda. May ngiti sa kanyang mga labi. "Marunong ka pala magluto." "Salamat po, ma'am," sagot ni Joanna. Nag-iingat. "Hayaan mo, Joanna," sabi ni Fabio. "Hindi ka na mag-isa. Kami ang pamilya mo ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Pamilya. Ang salitang yon ay parang isang melodiya sa kanyang tainga. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Tumingin siya kay Fabio. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Joanna na may pag-asa. May pag-asa para sa kanya. May pag-asa para kay Gael. "Talaga ba, Fabio?" sabi ni Doña Esmeralda. May kakaibang tono sa kanyang boses. Ang isang taong gaya ni Joanna ay pamilya na natin. "Ano bang problema mo?" sabi ni Fabio. "Wala naman, anak," sabi ni Doña Esmeralda. Tumawa. "Nag-iisip lang ako. Kailangan nating mag-ingat. Hindi ba't sabi ko sa'yo, kailangan nating protektahan ang ating pamilya?"
Naramdaman ni Joanna ang pamilyar na ginaw na bumabalot sa kanya. Hindi ito totoo. Ang kabutihan ni Doña Esmeralda ay peke. Ang mga salita ni Fabio ay maaaring ilusyon lamang. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat si Joanna kay Fabio. "Salamat po sa damit, sir," sabi niya. "At sa hapunan." "Wala iyon," sabi ni Fabio. "Sana ay maging masaya ka dito, Joanna." Naglakad si Joanna patungo sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay magaan ang kanyang loob. Ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan na nananatiling nag-iingat. Humiga siya sa kanyang kama. Ang mga salita ni Fabio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pamilya, isang matamis na panaginip. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang nasyari ang naganap. Habang naglilinis si Joanna sa silid ng nursery, nakita niya ang kanyang lumang kwintas. Ang kwintas na bigay ng kanyang namayapang asawa. Ang kwintas na nawawala. Nakatago ito sa ilalim ng isang unan sa crib ni Gael. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Sino ang naglagay nito doon? At bakit? Kinuha niya ang kwintas. Ito ang tanging alaala na natitira sa kanya ng kanyang asawa. At ngayon, natagpuan niya ito sa pinakahindi inaasahang lugar. Naglakad siya patungo sa living room. Nakita niya si Fabio na nagbabasa ng dyaryo. "Sir Fabio?" sabi ni Joanna. "Nakita ko po ito." Inabot niya ang kwintas kay Fabio. Kinuha ni Fabio ang kwintas. Nagtataka siya. "Nasaan mo ito nakita?" "Sa ilalim po ng unan ni Gael," sagot ni Joanna. Naging seryoso ang mukha ni Fabio. "Imposible. Hindi ko naman ito nakita kailanman." "Ako rin po, sir," sabi ni Joanna. "Matagal na po itong nawawala. At hindi ko po alam kung paano ito napunta doon." May isang kakaibang tingin sa mga mata ni Fabio. Isang tingin na puno ng pagdududa. "Baka naman," sabi ni Fabio. Ang kanyang boses ay mahina. "May naglagay lang dyan para takutin ka?" Tiningnan ni Joanna si Fabio. Alam niyang may tinutukoy ito. Alam niyang may pinaghihinalaan ito. "Sino po, sir?" tanong ni Joanna. Hindi sumagot si Fabio. Ngunit ang tingin nito ay dumapo sa silid ng kanyang ina. Isang munting kalabog ang narinig mula sa labas. Isang bagay na nahulog. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Joanna. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Walang salita sa kabilang linya. Tanging isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang pag-ubo. At pagkatapos, ibinaba ang telepono. Nanigas si Joanna. Ang pag-ubo. Pamilyar siya sa pag-ubo na yon. Ang pag-ubo ni Doña Esmeralda. Naramdaman niya ang malamig na takot na bumabalot sa kanya. Hindi ito panaginip. Hindi ito ilusyon. Ang kabutihan ni Doña Esmeralda ay isang bitag. Ang kanyang laro ay nagsisimula pa lang. Plek. Nakatayo si Fabio sa may bintana. Tinitigan ang madilim na kalangitan. Ang mga bituin ay nagkukubli sa makapal na ulap, tila ba ayaw ding masilayan ang kaguluhan sa kanyang isipan. Ang kwintas ni Joanna, ang tawag sa telepono, ang pag-ubo. Ang lahat ng yon ay nagbubuo ng isang malalim na pagdududa. Alam niyang may ginagawa ang kanyang ina. Alam niyang may plano ito. Ngunit paano niya mapapatunayan? Ang paggaling ni Gael, iyon ang pinakamahalaga sa kanya. At sa loob-loob niya, alam niyang si Joanna ang dahilan yon. Ang init ng babaeng iyon. Ang pagmamahal nito sa kanyang anak. Ang gatas nito. Ngunit ang gatas, iyon ang kanyang kahinaan. Iyon ang kanyang takot. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang reseta ni Isabela. Ang lahat ng yon ay nagpapakita ng isang malaking panganib. "Sir Fabio?" Nagulat si Fabio. "Si Manang Lena." "Nandito po si Dr. Cortez, sir." Sabi ni Manang Lena, ang kanyang boses ay nag-aalala. Sabi po ni Ma'am Esmeralda, para daw po kay Gael. Napakunot ang noon ni Fabio. "Dr. Cortez? Hindi niya kilala ang pangalang iyon." "Papuntahin mo siya sa living room," sabi ni Fabio.
Nang makita niya si Dr. Cortez, isang matangkad na babae na may suot na salamin at mahigpit na nakapusod ang buhok, agad niyang naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Masyado itong perpekto. Masyado itong malinis. "Magandang gabi, Sir Fabio," sabi ni Dr. Cortez, inabot ang kanyang kamay. "Ako po si Dr. Cortez, isang pediatric nutritionist. Inimbitahan po ako ni Doña Esmeralda upang tingnan ang kalagayan ni Gael." "At bakit kanya inimbitahan?" tanong ni Fabio. Diretsahan. "Mayroon na kaming mga doktor ni Gael." "Opo, sir," sagot ni Dr. Cortez. May ngiti sa kanyang mga labi. "Ngunit ako po ay espesyalista sa mga sanggol na may kakaibang kondisyon sa pagkain. At sa kaso ni Gael na hindi tumatanggap ng formula milk, kailangan niya po ng isang espesyal na solusyon." Inilabas ni Dr. Cortez ang isang maliit na bote ng gatas. Ito po ay isang bagong uri ng formula milk. Gawa po ito mula sa mga organikong sangkap at may mga enzymes na makakatulong sa digestion ni Gael. Sigurado po akong ito ang makakatulong sa kanya. "At bakit ka sigurado?" tanong ni Fabio, may pagdududa. "Dahil po sa aking karanasan," sabi ni Dr. Cortez. "Marami na akong nakatulong na sanggol na may parehong problema kay Gael at sa tulong ng gatas na ito, nakakain sila ng maayos at lumakas." Tiningnan ni Fabio ang gatas. May kakaibang kinang sa mga mata ni Dr. Cortez. Masyadong masigla, masyadong may kumpiyansa. "At ano naman ang papel ni Joanna dito?" tanong ni Fabio. Si Joanna," sabi ni Dr. Cortez, may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. "Siya po ang magbibigay ng gatas kay Gael. Siya po ang yaya. At kami po ay magtutulungan upang masiguro ang kalusugan ni Gael." Naramdaman ni Fabio ang isang malalim na kaba. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Masyado itong perpekto. "Fabio, anak," sabi ni Doña Esmeralda, na ngayon ay lumabas na mula sa dilim, may ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang makita si Gael na malusog at masaya? At ngayon, may solusyon na. Huwag kang mag-alinlangan." Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Isang tunog na narinig na ni Fabio noon. "Subukan natin, Fabio," sabi ni Doña Esmeralda. "Para kay Gael." Napakunot ang noo ni Fabio. Alam niyang may mali. Alam niyang may plano ang kanyang ina. Ngunit hindi niya alam kung paano siya tututol. Ang kapakanan ni Gael ang nakasalalay. "Joanna!" tawag ni Doña Esmeralda. "Halika rito. Tingnan mo ang bagong gatas para kay Gael." Lumabas si Joanna mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Tiningnan niya si Dr. Cortez at pagkatapos ay si Doña Esmeralda. "Ito si Dr. Cortez," sabi ni Doña Esmeralda. "Siya ang magbibigay ng bagong gatas kay Gael at ikaw ang magpapakain sa kanya." Inabot ni Dr. Cortez kay Joanna ang bote ng gatas. "Siguraduhin mong sunod sa instruksyon ang pag-inom ni Gael," sabi nito. "Importanteng masunod ang dosage." Kinuha ni Joanna ang bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakikita niya ang kakaibang kinang sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang kakaibang nangiti ni Dr. Cortez. Naramdaman niya ang isang malamig na pagdududa. Ngunit hindi siya makatanggi. May presensya ni Fabio at alam niyang ito ang huling pagsubok. "Huwag kang mag-alala, Joanna," sabi ni Doña Esmeralda. May ngiti sa kanyang mga labi. "Para kay Gael." Tanako, sa sumunod na mga oras, naramdaman ni Fabio ang tensyon sa buong mansyon. Nakaupo siya sa kanyang opisina, pilit na nagtatrabaho. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa nursery. Hindi niya kayang tingnan si Joanna na pinapakain si Gael ng bagong gatas. Natatakot siya. Natatakot siya sa mangyayari. Naalala niya ang reseta ni Isabella. Ang breast milk intolerance. Ang kakaibang sakit. Bakit niya ito naiisip ngayon? Bigla, narinig niya ang isang sigaw mula sa nursery. "Sir Fabio, si Gael po." Tumakbo si Fabio patungo sa nursery. Nang makarating siya, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga.
Nakahiga si Gael sa crib. Ang kanyang balat ay puno ng mabilis na kumakalat na pamumula. Ang kanyang hininga ay hirap na hirap. At si Joanna, nakatayo sa tabi ng crib, ang kanyang muka ay puno ng takot. Gael! Sigaw ni Fabio, lumapit sa kanyang anak. Nilagyan niya ng lason! Sigaw ni Doña Esmeralda na nasa tabi ni Dr. Cortez. Nakita ko, may inilagay siya sa gatas! Nanlaki ang mga mata ni Fabio. Lason. Tiningnan niya si Joanna. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi po, sir. Bulalas ni Joanna. Wala po akong ginagawa. Ang ebidensya ay maliwanag, Sir Fabio. Sabi ni Dr. Cortez, ang kanyang boses ay puno ng galit. May inilagay siya sa gatas. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Gael. Huwag kang maniwala dyan, Fabio. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang babaeng yan ay isang halimaw. Gusto niyang saktan si Gael para lang manatili dito. Tiningnan ni Fabio si Joanna. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay biglang nagtipon sa kanyang isipan. Ang lahat ng kabutihan ni Joanna. Ang lahat ng tulong niya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang mas madilim na bahagi. Ang kanyang anak ay nanganganib. Kailangan mong umalis, Joanna, sabi ni Fabio. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagtataksil. Ngayon na, nanlaki ang mga mata ni Joanna. Hindi niya inaasahan ito. Ang pagtataksil. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang mga salita ni Fabio ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Joanna. Kailangan mong umalis, Joanna. Ngayon na. Hindi ito ang malamig na tinig na narinig niya noong una. Ito ay puno ng pagtataksil, ng galit, at ng matinding pagkadismaya. Ang lalaking minsan nang nagtanggol sa kanya, ang lalaking pinaniwalaan niyang nagkaroon ng damdamin. Ngayon, siya mismo ang nagpapalayas sa kanya. Nanigas si Joanna sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Fabio ay parang lason na bumabalot sa kanya. Hindi po, sir. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala po akong ginawa. Ang ebidensya ay maliwanag. Sigaw ni Doña Esmeralda. May ngiti sa kanyang labi na puno ng pagtatagumpay. Si Gael ay namumula, nahihirapan, at ikaw ang dahilan. May nakita po akong nilagay niya sa gatas. Sigaw ni Dr. Cortez. Ang boses ay matinis. Nakita ko mismo. Liar! Bulalas ni Joanna. Tumingin kay Dr. Cortez. Alam niyang nagsisinungaling ang babae. Alam niyang kasabwat siya ni Doña Esmeralda. Anong sinasabi mo? Sabi ni Doña Esmeralda, lumapit kay Joanna at sinampal siya ng malakas. Napadapa si Joanna sa sahig. Ang kanyang pisngi ay namula. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Isa kang halimaw! Sigaw ni Doña Esmeralda. Dinuro si Joanna. Gusto mong saktan ng apo ko. Gusto mong manatili dito. Gusto mo lang ng pera. Hindi po totoo yan. Bulalas ni Joanna. Pinipilit tumayo. Ngunit bago pa siya makatayo, biglang dumating ang dalawang security guard. Kinuha nila si Joanna sa magkabilang braso. Pakawalan niyo ako. Sigaw ni Joanna. Pilit na kumakawala. Wala po akong ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang tingin ni Fabio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at wala na siyang nakitang tiwala. Dalhin niyo siya palabas, sigaw ni Doña Esmeralda. At wag na huwag niyo siyang pababalikin dito. Ikinulong si Joanna ng mga gwardya. Pilit siyang kumakawala, ngunit masyado silang malakas. Sir Fabio? Sigaw ni Joanna. Nagmamakaawa. Maniniwala po ba kayo sa kanila? Wala po akong ginawa. Tiningnan siya ni Fabio. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit hindi siya nagsalita. Kailangan mong umalis, Joanna. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Para kay Gael. Ang mga salitang yon ay parang lason na bumalot sa puso ni Joanna. Para kay Gael,
Iyon ang kanyang dahilan. Iyon ang kanyang pag-asa. Ngunit ngayon, iyon din ang dahilan kung bakit siya pinalalayas. Kalabog, ang malakas na tunog ng pinto na sumara. Ang tunog ng ulan na bumubuhos ng malakas. Nakaupo si Joanna sa labas ng gate ng mansyon. Basang-basa siya. Ang kanyang damit ay madumi. Ang kanyang buhok ay nakakalat. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, nahahalo sa tubig ng ulan. Ang sakit ay matindi. Mas matindi pa sa sakit na naramdaman niya nang mawala ang kanyang anak. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang anak ang nawala sa kanya. Nawala ang kanyang pag-asa. Nawala ang kanyang tiwala. Nawala ang kanyang pamilya. Angelo, bulong niya sa hangin. Patawarin mo si nanay. Nabigo na naman ako. Ang bawat patak ng ulan ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang balat. Ang lamig ay bumabalot sa kanya, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi pa. Naalala niya ang mga ngiti ni Gael, ang pag-asa na binigay nito, ang init na naramdaman niya sa kanyang mga bisig. Ngayon, ang lahat ng yon ay nawala na. Nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera. Wala siyang matutulugan. Wala siyang kakilala. Naglakad siya sa madilim na kalsada habang patuloy na bumubuhos ang ulan. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang kanyang puso ay durog. Sa likuran niya, ang mansyon ay nanatiling nakatayo. Nagliliwanag sa dilim. Isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit para kay Joanna, ito ay isang bilangguan. Isang bilangguan na nagkulong sa kanyang pag-asa. Biglang, sa gitna ng kanyang paglalakad, narinig niya ang isang tunog. Isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng sirena. Mula sa mansyon. Tumingin si Joanna sa likuran. Nakita niya ang ilaw ng ambulansya na mabilis na papalapit sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Joanna, si Gael. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Ang kanyang instinct ng isang ina ay nagbabala sa kanya. Gustuhin man niyang bumalik, ngunit hindi na siya makakabalik. Hindi na siya pwedeng bumalik. Ang mga gwardiya, si Doña Esmeralda, si Fabio, lahat sila ay laban sa kanya. Nagsimula siyang tumakbo, pilit na lumayo sa mansyon, pilit na lumayo sa nakaraan. Ngunit ang tunog ng sirena ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang huling alaala niya ay si Gael, ang munting bata na nanganganib. Sa kanyang pagtakbo, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang katawan ay bumigay at sa wakas, bumagsak siya sa sementadong kalsada. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan at ang tunog ng sirena. Ang tunog ng alarm mula sa incubator, ang hiyawan ni Doña Esmeralda, ang pamumula ng balat ni Gael. Ang lahat ng yon ay parang isang pelikula na paulit-ulit na nagpapatugtog sa isipan ni Fabio. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang tingin ni Joanna, ang pagtataksil sa kanyang mga mata, at ang kanyang sariling mga salita. Kailangan mong umalis, Joanna. Pagkatapos noon, ang lahat ay nila. Ang ambulansya, ang pagtakbo ng mga doktor, ang mga salita ng kanyang ina. Ang lahat ng yon ay parang isang malaking ingay na hindi niya maintindihan. Nakatayo si Fabio sa gilid ng crib ni Gael sa emergency room ng ospital. Ang kanyang anak ay nilagyan ng iba't ibang tubo. Ang tunog ng mga aparato ay nagpapaalala sa kanya ng pagkabigo. Fabio, anak, sabi ni Doña Esmeralda, lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Nakita mo? Iyan ang resulta ng pagiging masyadong mabait. Sinabi ko na sa'yo. Hindi sumagot si Fabio. Ang tingin niya ay nakapako kay Gael. Ang munting bata ay payat na payat. Ang kanyang balat ay maputla. Nasaan si Dr. Cortez? Tanong ni Fabio. Ang kanyang boses ay malamig. Umalis na siya, anak. Sagot ni Doña Esmeralda. May iba pa siyang pasyente. Napakunot ang noo ni Fabio. Hindi siya naniwala. Ang mahalaga ngayon ay si Gael.
sabi ni Doña Esmeralda. Huwag kang mag-alala, anak. Kukuha tayo ng iba pang doktor. Mas magaling, mas mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi na naniwala si Fabio. Ang kanyang tiwala ay nabasag na. Lumipas ang mga araw. Ang kalagayan ni Gael ay hindi bumubuti. Ang mga doktor ay naguguluhan. Walang nakakaalam kung ano ang problema. Isang gabi, habang nag-iisa si Fabio sa nursery ni Gael sa ospital, naalala niya ang reseta ni Isabela. Ang rare metabolic disorder, breast milk intolerance. Biglang nagkaroon ng isang koneksyon sa kanyang isipan. Rare metabolic disorder, gatas ng ina. Hindi kaya. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa rare metabolic disorder at sa bawat impormasyon na nababasa niya, mas lalong nagkakaroon ng linaw sa kanyang isipan. May isang sakit na tinatawag na congenital sucrase isomaltase deficiency, CSID. Ito ay isang rare metabolic disorder kung saan ang katawan ay hindi kayang mag-digest ng sucrose at isomaltose. Ang mga sangkap na ito ay matatagpuan sa maraming pagkain, kabilang ang ilang uri ng formula milk. At kung ang isang sanggol ay may CSID, ang tanging paraan upang mabuhay ito ay sa pamamagitan ng gatas ng ina na walang sucrose at isomaltose. Nanlaki ang mga mata ni Fabio. Kung si Isabela ay may breast milk intolerance, paano kung iba ang problema ni Gael? Paano kung ang sakit ni Isabela ay iba sa sakit ni Gael? Agad siyang naghahanap ng contact number ng isang specialist sa genetic disorders. Nakuha niya ang contact number ni Dr. Alcaraz, isang kilalang geneticist sa bansa. Kinabukasan lumipad si Dr. Alcaraz mula sa ibang bansa patungo sa Maynila. Isang matanda at respetadong doktor, kilala sa kanyang husay sa paghahanap ng mga bihirang sakit. Nagsimula si Dr. Alcaraz sa pagtingin kay Gael. Kumuha siya ng mga sample ng dugo at tissue. Kinapanayam niya si Fabio tungkol sa kasaysayan ng pamilya at tinanong niya ang tungkol kay Joanna. Sino si Joanna? Tanong ni Dr. Alcaraz. Iba't ibang uri ng gatas ng ina ang kinakailangan upang matukoy kung ano ang kulang sa sanggol. Kung sinasabi mong ang yaya niya lang ang nakapagpakain sa kanya noon, kailangan kong suriin ang kanyang gatas. Biglang naramdaman ni Fabio ang isang malaking kaba. Kung tama ang hinala niya, pinalayas ko po siya, sabi ni Fabio. Ang kanyang boses ay mahina. Inakusahan ko po siya. Umiling si Dr. Alcaraz. Kung gayon, kailangan mo siyang hanapin, Sir Fabio. Ang buhay ng anak mo ang nakasalalay. Lumabas si Dr. Alcaraz pagkatapos ng ilang oras. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Fabio, sabi ni Dr. Alcaraz, nakuha ko na ang resulta. Ang anak mo ay may CSID, congenital sucrase isomaltase deficiency. Napatulala si Fabio. CSID, ito nga. Ibig sabihin, hindi niya kayang mag-digest ng sucrose at isomaltose. Ang mga sangkap na ito ay matatagpuan sa maraming formula milk. Ang tanging paraan upang mabuhay siya ay sa pamamagitan ng gatas ng ina na walang mga sangkap na ito. Isang bihirang uri ng gatas. At paano naman ang sa asawa ko? Tanong ni Fabio. Ang breast milk intolerance? Iyon, sabi ni Dr. Alcaraz. Iyon ay isang maling diagnosis. O kaya naman, may ibang sakit si Isabela na hindi na-diagnose noon. Ngunit ang sakit ni Gael ay CSID. At ang gatas ng ina na kaya niyang tanggapin ay napakabihira. Maliban kung, sabi ni Dr. Alcaraz, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Maliban kung ang gatas ng ina na yon ay galing sa isang babae na ang kanyang katawan ay natural na walang sucrose at isomaltose sa gatas niya. Nanigas si Fabio. At kung ang yaya mo lang ang nakapagpakain sa kanya noon, sabi ni Dr. Alcaraz, ibig sabihin, ang kanyang gatas ang tanging gatas
na kaya niyang tanggapin. Ang gatas ng yaya mo, Sir Fabio, ang tanging gamot para kay Gael. Isang malaking suntok ang tumama kay Fabio. Ang lahat ng akusasyon niya kay Joanna, ang lahat ng pagdududa niya, ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina. Ang lahat ng iyon ay biglang bumalik sa kanya. Si Joanna ang gamot, si Joanna ang pag-asa, si Joanna ang nagligtas sa kanyang anak. At siya, pinalayas niya ang babaeng iyon. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ang matinding galit sa kanyang sarili. Doc, may isang tanong pa po ako, sabi ni Fabio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang gatas na binigay ni Dr. Cortez, merong bang sucrose at isomaltose doon? Tiningnan ni Dr. Alcaraz ang report. Opo, sir. Mayroon po. Mataas po ang level. Delikado po iyon sa isang sanggol na may CSID. Nanlaki ang mga mata ni Fabio. Ibig sabihin, sinadya nila? Hindi sumagot si Dr. Alcaraz, ngunit ang kanyang tingin ay, sapat na. Naramdaman ni Fabio ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi ito aksidente. Ito ay isang plano. Isang plano upang saktan si Gael at upang saktan si Joanna. Umalis siya sa ospital. Nagmamadali siyang bumalik sa mansyon. Nakatayo si Doña Esmeralda sa sala. May ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba nagtatagumpay? Fabio, anak, sabi ni Doña Esmeralda. Kumusta si Gael? Hindi nagsalita si Fabio. Lumapit siya sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, galit ang naramdaman niya. Galit na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang ina. Ibinato niya ang report ni Dr. Alcaraz sa mukha ng kanyang ina. Ito ba ang gusto mo, ma? Ang makita ang apo mo na mamamatay? Dahil lang sa iyong pagmamataas? Dahil lang sa iyong kasinungalingan? Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. Nilagyan niyo ng laso ng gatas, ma, ni sigaw ni Fabio. Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw sa buong mansyon. Sinadya niyo, para lang palayasin si Joanna, para lang patunayan ang iyong sarili. Nagsimulang manginig si Doña Esmeralda. At ngayon, namamatay na si Gael, ma, sigaw ni Fabio. At ang tanging gamot niya ay ang babaeng pinalayas mo, ang babaeng inakusahan mo, ang babaeng sinaktan mo. Niyakap ni Fabio ang kanyang ulo. Ang kanyang isipan ay puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Hindi ko siya pinayagan na saktan ka, Joanna. Bulong niya sa sarili habang lumalabas siya sa mansyon. Hindi ko siya hahayaang manalo. Hahanapin kita, Joanna. Hahanapin kita. At hihingi ako ng tawad. Tumakbo siya palabas ng mansyon, sa gitna ng dilim, sa gitna ng ulan. Hahanapin niya si Joanna. Hahanapin niya ang gamot ni Gael. Isang linggo. Isang linggo na mula nang bumagsak si Joanna sa kalsada. Nakarating siya sa isang maliit na barong-barong sa Tondo, sa tulong ng isang matandang babae na nakakita sa kanya. Ang matandang babae, si Aling Nena, ay may pusong ginto. Kahit mahirap din, inalagaan niya si Joanna. Ngunit ang katawan ni Joanna ay hindi pa rin bumubuti. Ang kanyang lagnat ay mataas. Ang kanyang isipan ay puno ng bangungot. Mga imahe ni Gael, ang galit ni Fabio, ang pagtataksil ni Doña Esmeralda. Joanna, anak, kailangan mong kumain. Sabi ni Aling Nena, inabot ang isang tasang lugaw. Umiling si Joanna. Wala siyang gana. Wala siyang lakas. Joanna, sabi ni Aling Nena, hinaplos ang kanyang buhok. May naghahanap sa'yo. Isang lalaki. Mayaman. Nag-aalala. Napakunot ang noo ni Joanna. Lalaki. Mayaman. Nanginginig siya. Si Fabio. Ayaw ko siyang makita. Bulong ni Joanna. Pero anak, mukha siyang desperado. Sabi ni Aling Nena. Kailangan ka niya. Sabi niya, may sakit ang anak niya. Naramdaman ni Joanna ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Gael, pakainin mo ako, Aling Nena. Sabi ni Joanna. Ang kanyang boses ay mahina.
Kailangan kong lumakas. Sa loob ng 1 linggo, hinanap ni Fabio si Joanna sa bawat sulok ng Maynila. Ang bawat squatter area, ang bawat bahagi ng tondo, ang bawat simbahan. Ang kanyang kotse ay puno ng putik. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Ngunit hindi siya sumuko. Si Gael ang kanyang lakas. Si Joanna ang kanyang pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang eskinita, nakita niya si Aling Nena. Kilala niya si Aling Nena. Siya ang dating labandera ni Joanna. "Aling Nena!" sigaw ni Fabio. Nagulat si Aling Nena. "Sir Fabio, anong ginagawa niyo dito?" "Nasaan si Joanna?" tanong ni Fabio. Desperado. "Kailangan ko siya. May sakit si Gael." Tiningnan ni Aling Nena si Fabio. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagmamahal sa kanyang anak. "Nandoon siya," sabi ni Aling Nena. Itinuro ang isang maliit na barong-barong. "Pero mahina pa siya, sir. At galit." Tumakbo si Fabio patungo sa barong-barong. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niya si Joanna. Nang makapasok siya sa barong-barong, nakita niya si Joanna na nakahiga sa banig. Ang kanyang mukha ay maputla. "Joanna!" sigaw ni Fabio. Lumuhod sa harap niya. Nag-angat ng tingin si Joanna. Nakita niya si Fabio. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Bakit ka nandito?" tanong ni Joanna. Ang kanyang boses ay mahina. "Joanna, patawarin mo ako," sabi ni Fabio, hinawakan ang kanyang kamay. "Napakalaki ng kasalanan ko. Naging bulag ako. Naging bobo ako. Hindi ako naniwala sa'yo." Umiling si Joanna. "Pinalayas niyo po ako. Pinaniwalaan niyo po ang nanay niyo." "Alam ko," sabi ni Fabio. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan. Gael has CSID, Joanna. Ang gatas mo ang tanging gamot niya. Ikaw lang ang kayang magligtas sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Joanna. CSID, gatas niya. "Sa sino ang nagsabi?" tanong ni Joanna. "Si Dr. Alcaraz," sabi ni Fabio. "Ang pinakamahusay na geneticist sa bansa. Siya ang nagsabi na ikaw ang tanging pag-asa ni Gael." Naramdaman ni Joanna ang isang matinding bugso ng emosyon. Galit, lungkot, pagsisisi, at pag-asa. "Sa sinaktan niya ako," sabi ni Joanna. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Sinaktan niya kami." "Alam ko," sabi ni Fabio. "At hindi ko siya hahayaang manalo. Lalabanan ko ang aking ina. Lalabanan ko ang lahat ng lumalaban sa atin. Ngunit kailangan ko ang tulong mo, Joanna. Kailangan ka ni Gael. Kailangan ko kayo." Tiningnan ni Joanna si Fabio. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagmamahal sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang galit sa kanyang puso ay unti-unting nawala. "Kailangan kong lumakas," sabi ni Joanna. "Kailangan kong kumain." Ngumiti si Fabio. Isang tunay na ngiti. "Sasamahan kita. Hahanapin natin ang mga bituin." Bumalik si Joanna sa mansyon, ngunit hindi na siya ang dating Joanna. Mas matapang, mas matatag. Nang makita niya si Gael sa ospital, ang munting bata ay payat na payat. Ngunit sa sandaling niyakap niya ito, naramdaman niya ang init ng kanyang pagmamahal. Andito na si nanay, bulong niya. At sa unang pagkakataon, nagsimulang ngumiti si Gael. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Fabio. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang ina. At kay Dr. Cortez, ibinunyag niya ang lahat sa publiko. Ang iskandalo ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Si Doña Esmeralda, sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay nag-iisa. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya. Ang kanyang pangalan ay nabahiran. "Hindi ko akalaing gagawin mo ito sa akin, Fabio," sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "Ginawa mo ito sa iyong sarili.
Ma, sabi ni Fabio, ang kanyang boses ay malamig. At ginawa mo ito kay Gael at kay Joanna. Hindi na ako papayag na saktan mo pa sila. Ang mansyon ay naging tahanan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan. Nasa hardin si Joanna, may yakap na Gael. Ang munting bata ay malusog na ngayon, masigla at masaya. Niyakap ni Fabio si Joanna mula sa likuran. Hinalikan niya ang buhok nito. Masaya ka ba, Joanna? Tanong ni Fabio. Ngumiti si Joanna. Opo, Sir Fabio. Masaya po ako. Fabio, sabi ni Fabio. Tawagin mo akong Fabio. Napangiti si Joanna. Fabio? Tumingin siya kay Fabio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang pagbabago. Salamat po, Fabio, sabi ni Joanna. Dahil sa inyo, may pamilya na ako at may buhay na ulit ako. Hindi, Joanna, sabi ni Fabio, hinawakan ng kanyang kamay. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, natutunan ko kung ano ang tunay na pagmamahal at kung ano ang tunay na pamilya. Hinalikan niya si Joanna. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pag-asa, ng bagong simula. Ang pamilya, hindi ito tungkol sa dugo. Hindi ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa pagmamahalan, sa pagpapatawad, sa pagtanggap, at sa pag-asa. Si Joanna, ang babaeng walang pinagmulan, ang nagbigay ng bagong buhay sa mansyon ng mga milyonaryo. Siya ang nagpatunay na ang tunay na yaman ay nasa puso. At si Gael, ang munting bata na halos mawala, ang naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ang naging simbolo ng pag-asa. Isang pamilya, binuo ng pagmamahalan, binuo ng sakripisyo, at binuo ng isang babae na ang kanyang gatas ay hindi lamang nagbigay ng buhay, kundi nagbigay din ng pag-asa.